Napag-usapan natin ang patungkol sa may introduction ng creator ng humanity. Ito ay walang iba kung hindi itong si Twilight Valentine. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So marami ang achievements itong si Twilight. Pero in contrast to his achievement, naging famous rin siya dahil sa kanyang mga evil deeds. Marami siyang mga ginawang immoral experiments. Napaka-terrifying daw nito mga experiments na ito to the point na nabaliw ang kanyang mga ginawang subjects. Mas vicious pa nga daw itong si Twilight compared sa isang demon. Talagang wala daw itong human heart. Nag-iwan ito ng terror sa mga tao na nakakakilala dito. Napasabi itong si Rain nung nakita niya itong si Twilight. Nabuhay pa daw pala itong lalaki na ito. Mas tenacious pa daw ito kaysa sa isang cockroach. Pinagalitan naman siya nitong si Misery dahil sa kanyang bad language. Pero actually, agree itong si Testarossa kay Rain. Then nagsalita itong si Twilight. Sabi niya, what a nice name daw sa pangalan nitong si Testarossa. Hindi niya daw inakala na meron pang baliw other than Rudra na magpapangalan rin ng isa pang primordial. Dahil sa comment na ito, quietly na nawala ang temper nitong si Testarossa kasi ang insults daw na directed sa kanya forgivable pa. Pero na-cross na daw nito ang line the moment na ininsulto nito itong si Rimuru-sama. Kaya nag-prepare itong si Testarossa dito. Sabi niya kay Twilight galit daw siya sa kanya. Tapos nagpakita ng napakalakas na murderous intent itong si Testarossa. Pero tumawa lang itong si Twilight dito. At sabi ni Twilight, bakit naman daw galit ito sa kanya? Gusto niya nga daw itong mga demons. Kasi after all daw, itong mga ito ang the best na research subjects. Dito, parang iniinsulto rin itong si Twilight ang mga demons. Pero punta naman tayo sa pinag-aralan niya. Cooperative daw kay Twilight itong si Velsard. Pero hindi daw makaporma itong si Twilight for a very long time. Kasi itong si Guy Crimson hindi daw pwedeng i-underestimate. Matagal siya naghintay ng opportunity dito. Kasi kapag gumawa siya ng kahit na isang careless move lang, mabubuking ang kanyang existence. So for a very long time, wala siyang nagawa halos. However, ngayon, nagkaroon na nga siya ng kanyang sariling body na freely niyang pwedeng maikontrol. At sa tingin nitong si Twilight, itong perfect test para sa may body niya na ito. Si Testarossa daw ang perfect opponent para sa kanyang first public demonstration ng kanyang pseudo-dragon body. Yun palang dahilan kung bakit pinoprovoke niya ngayon itong si Testarossa para magalit talaga ito sa kanya at mag-all out ito sa may laban na ito. Pero ang problema masyado niyang naiprovoke itong si Testarossa nang hindi niya namamalayan. Nagsalita itong si Testarossa. Sabi niya napatay na daw itong si Twilight dati ng kanyang beloved daughter na natili na lang daw sanang patay ito kasi ngayon daw sisiguraduhin niya na hindi na ito makakapag-resurrect this time. Idineclare yun itong si Testarossa. Pero in reality, sinusubukan niya palang na-i-assess kung gaano ba kalakas ito. Galit itong si Testarossa pero sinusubukan niya ang best niya para hindi siya maging careless. Hindi niya ibinaba ang guard niya. Ini-separate niya ang kanyang heart sa kanyang emotions at continuously niyang ini-analyze ang kanilang situation. Naisip nitong si Testarossa na highly immortal life form din daw itong ancestor pero hindi daw nito dapat kayanin na makagawa ng separate body na katulad ng kay Lady Valgrind. Base daw sa mga information na nakalap nitong si Testarossa tinamaan daw directly itong si Twilight ng kay fully prepared na spirit disintegration nitong si Ruminas at dahil doon nawala ito without any trace kasi nawasak ang physical body at spiritual body nito. Ganun daw kalakas ang disintegration. Kahit daw itong si Testarossa mismo kapag directly siyang tinamaan nun hindi rin siya makakatakas sa kanyang annihilation. Itong si Rain daw ay saksi na tinamaan nga directly itong si Twilight. So kung complete annihilation ang nangyari, paano daw nito nagawa na makapag-resurrect pa? Ang another possibility daw nun meron itong some kind of technique na katulad ng parallel existence nitong si Valgrind na parang separate body pero hindi totally kasi hindi nga ito nakapag-recover ng kanyang physical body after ng kanyang annihilation. Kaya hindi daw likely na ganun ang pangyayari. Tsaka kung capable daw kasi itong si Twilight ng parallel existence mas magiging open daw ito sa kanyang mga actions at hindi ito magiging ganun ka-careful. Kahit
kahit mapatay naman daw ang parallel existence ay hindi greatly affected ang main body nito at i-regenerate mo lang over time ang nawala sa'yo na mana. To begin with, ay napakaunti lang daw na mga capable na gumamit nga ng parallel existence kasi mahirap daw kontrolin itong power na ito. Sa sobrang hirap daw nito ay maging si Veldora at Rimuru ay hindi ito kayang gamitin perfectly. Ang similar skill daw sa parallel existence ay ang omnipresence mist nitong si Rain. Pero unlike parallel existence na kahit nasa ibang dimension ka okay lang, itong kay Rain ay may great limitation. Kailangan dito nasa visible range lang ang lahat ng body clones mo. Imposible daw na makapag-operate ng ganito kapag ang real body mo nasa ibang planet. So hindi talaga siya pwedeng gamitin na safety net. Sa knowledge nitong sa Testarossa, dalawang characters lang talaga ang kayang gumawa nito perfectly. Itong mga ito itong si Velgrind at itong si Zoe. Pero syempre mas mababa yung kay Zoe compared sa kay Velgrind. At sa case nga daw nitong si Zoe, meron daw ditong hidden condition na essential sa kanyang alternate body. Ini-entrust daw nitong si Zoe ang kanyang hardcore sa kanyang former master na walang iba kung hindi itong si Benimaru. Since mababa nga ang existence value nitong si Zoe, kaya niya lang na i-manipulate ang kanyang mga clones within visible view kapag siya ay solo. Pero kapag i-manipulate niya itong mga ito na nasa other location na sila, kinakailangan niyang humiram ng power kay Benimaru. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.